Yan mo, siya na kukunan yan, sikat yan eh. Nakaano ka na ng sabon. Si Mama. Punta ka na doon. Saan ba yun? Papunta kayo. Tapos pamiyak, iyak ha. Dali na sabon. Ano ka na nun? Sabon. Ha? Ano ka na sa taas? Tumatawa ka, negra. Ito ka kayo na tayo. Rose, harap ka, baby. Bakit ka umiiyak? Ha? Kahapon nung ayaw maligo ni Mary Rose, nangingiram ako ng sabong kay Ate Reggie. Pinaram naman kami. Tinanginan ako sa kanya. Pinaligo ko siya. Ano, paiyak-iyak naman ito. Umiiyak ka ba, uy? Dali na, maligo na. Maligo na. Kung nagkapera kami, unahin ko muna ang pambiling pagkain ng mga anak ko. Kaysa sa pambiling sabon. Kasi magugutom sila pag hindi ako nakabili pagkain. Inig mo nanginginig. Uminig ka na. Paano mo nakain na sa taas? Baka ano nila yun, maligo. Kasi pagkain muna kasi nagugutom nga sila eh. Kailangan makakain sila. Anak, umiyak negra, para ka naman ano ka ba? Yari! Sige siya na. Kumari, maliligo. Sige mo. Yari! Eh, nag-umiyak na. Kaya ayaw niya nang walang sabon pumasok eh. Gusto niya nagsasabon siya eh. Minsan mayroon, minsan nangihiram sila din sa amin. Sa mga pamangking ko. Pag may shampoo, binibigyan namin minsan. Pag wala, di wala rin. Ito. Ito, pwede mo yan. Hindi. Salat sila sa buhay kaya ganun, pati sabon hindi na nakakabili. Eh, bibili niya ng sabon, ipabaho na lang muna kay sa estudyante niya. Mamasahe, makain, oo. Kaya sabon, madali lang naman kung tustusin. Oh. Manghiram ka, makaligo yung mga bata. Pwede na yun. Dahan-dahan next, baka malaglag ka din. Kaya ka sa tagal.
Supposed to be, she's in grade 4 right now, but tumigil nga, so grade 3 na siya ngayon. Handle ko siya. And then si Mary Rose po, ano siya, mabait na bata, and then masipag. Sa classroom po, 47 students sila. Si Mary Rose po yung pinakamaliit, pinakapayat po sa classroom. Okay, basahin muna natin kung ano yung diptongo. Kahit ganyan po siya, nakakasabay po siya sa mga leksyon namin, sa mga activities dito sa loob ng classroom. Nakakapasa naman, pero nasa below average nga siya. Basta kami natulog, ito yung pinapaupahan namin. Pinapaupahan ko para kasi kukuha namin yung panggastos namin. Ako sa bubong ako natutulog. Kasi masip kami rito eh. Ako sa bubong na natutulog. Ako si Maribina Isole, 43 years old. May 6 na anak. Nabiyuda ako. 3 taon na ngayon, itong July 21. Nabaril asawa ko. Bahay ko ngayon, pinaupahan ko. Dito sa taas, pinaupahan ko ng 700. Nababalik ko rin yun. Hindi ko naman naiipon. Nababalik ko na tuwing Sabado. Pag nasahod yung tao, tuwing Sabado, bumabalik na ako. Bek, pwede ba itong bawang? Tato. Huli ako. Ay, nakuha kayo. Ah! Anong pinag-aakitahan? Ito lang, tumutulong magbalat. Magkano ba ang kikitain niyo dyan? Mamaya. Bigyan lang po ako dito, 40. Mamaya po, ano po pagkain niyo mamaya? Wala pa, mag-delay siya pa. Wala pa kayong Pagkain, mamaya. wala pa. Pagka may nagpapautos sa akin, papautos ng benta. Papautos ng benta ng mga gamit. Kaya ako, sinilya ako. Jong! Sali mo na, Jong! Jong, sali mo to ron. Sali mo, tapos kuha kang bawang. Sali mo, dali. Punta ka ron. Natutulog na lang pag wala kaming mahingi. Di ba nagrereklamo yung mga bata? Naintindihan naman po nila eh. Sa tagal na eh. Ano po? Naintindihan na nila sa tagal lang ganun, laging ganun. Na nila tutulog na lang sila.
pumapasok po ako, minsan po nahilo ako. Nakakatulog na lang po ako sa upuan ko po. Kasi po hindi po ako makain. Hindi po ako nakakakain kasi po walang po pera si mama. Maalis na lang po ako mapunta sa school. Paano ka napupunta sa school kung wala kang pera, pumapasok ka pa rin? Opo. O paano? Hindi, pinibigyan po ako ng baon. Po ni mama po. 20 po, kasi amin na po yung ano ko dun. Pangkain ko, tsaka pangasahe. Magkano ka masahe mo? 10 po, babalik tsaka papunta dun. Tapos yung 10 po, bibili ko pong pagkain. Tinapay po, tsaka juice. Dati po kahit baon po walang mabigay si mama. Nangihingin na lang po ako pag nandiyan na yung tito ko. Nagtitinda pong sampagita. Get your assignment. Assignment book. Minsan nga walang medyo baon. Ang ginagawa namin, pinapapunta namin sila sa clinic. Then after that, sa canteen for free snack ng mga bata. Feeding program namin, yung tinatawag nga namin hot snacks feeding program. Yun po ay up to the end of the school year. Ano yon, bali, pinifeed sila. Kung minsan po, kung medyo okay po yung finances namin, bumibili din po ng vitamins ang kantin namin upang isama sa pag-feed sa kanila. Yung mga pumapasok ng walang baon, pumapasok ng hindi kumakain, sila ay binibigyan ng iba't ibang makakain para ma-improve ang kanilang health. Galing po yan sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Nagtitimbang ang mga teachers, tapos ako po bilang nurse, ini-screen ko yon. Kino-compute namin yung body mass index, kung nasa ang level sila, kung nasa severely malnourished, severe, or normal. Yung mga normal, hindi na ho namin yung kasama sa feeding. Yung mga severely malnourished at saka severe, yun po ang sinasama namin sa feeding. Si Mary Rose, isa siya sa magiging recipient namin sa itong school year na to, 2012-2013. Nung mga nakaraang nasa ilang kilograms lang siya, I think nasa 12 lang yata siya nung after the feeding program. Pero ngayon, nagtimbang na naman sila, na-monitor ko na naman, nasa 15 kilograms, which is mababa considering her age, 10 years old na siya, nasa 15 kilograms pa lang siya. Mas gusto ko pong lagi na school kasi po para po mag-aral po ako na mabuti. Hindi po ako dito. Wala po akong matutunan dito. Kasi po madami pong dito. Nangaaway. Baka sabay niyo siya? Yaman muna! Gusto mo na bang umalis sa lugar na ito? Po. Kasi marami pong magulo dito. Lagi pong nagkakarayot po, nagkakabarilan. Dami pong namamatay. Gaitan lang, kuya. Apo. Probinsya po namin sa Cavite po. Yun po ako dinala ni mama. Kaya mas gusto ko po dun para mas ligtas po kami.
magkakaroon po ako ng maraming pera. Ipapagamot ko po mga kapatid ko. Tapos aalis po kami dito. Ang dami po kasing magulo dito eh. Tulad ng ilog na walang tubig o ng balong walang laman, ang kanyang munting katawan ay isang bituing walang kinang. Yun. Nay, ano po, hindi pa po kayo kakain? Hindi pa po. Manonood lang muna kami. Nagpapalipas sa oras. Mga inaasahang aksidente. Kaya naman po, napaka-24 na batang tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation na nakikipaglaban sa sakit na Matutulog lang muna yun. Pagka may pera na ako, tsaka ako papakain. Ginigising ko na lang. Yung kaninang tinarbaho sa bawang, mamaya pa masisingin. Alas 11. Paano pag wala kayong kinita? Wala. Matulog na kami, tuloy-tuloy. Pinabukasan na lang. Sanay na sila doon sa ganun. Sanay na sila na hindi kumain sa gabi. Bibili noodles. Hindi naman ako madalas magbalat kasi makati sa kamay. Hindi ko rin kaya magbalat ng bawang. Yun, tumutulong lang ako, bibilang 40 ni nanay. Yun, tama na yun. Maligaya na ako, meron na kaming 40, may pambigay na ako sa mga anak ko, pangkain nila. Bibili kami ng bigas, kalahati. Yung 20 pesos, bibili namin ng ulam na luto. Bila isang noodles, beef. Isa lang. Sige, bibili ng kanin nyo. Hindi na, noodles na lang. Kasya ng ilang noodles ang bibili nyo? Isa lang. Kasya na isa. Ito ba yan? Mayang, madalas namin kinakain, kanin, noodles. Pag sa umaga naman, tampurado, sopa, lugaw, yan, ganyan. Alabok, 5 piso. Ilang madalas namin kainin talagang noodles, kanin, yan, araw, gabi, tanghali, ganyan. Ito na gamitin mo na. Ito akin. Luso na yun eh.
Pag maya-maya naman nakaka-delay siya naman ako ng pagkain nila. Hindi namang araw-araw ganun. Bihira lang din mangyari yun. Kaya sanay na rin sila. Kahit na matulog sila na hindi kumain, pag naman nakadelay siya ako. Kasi bago ako matulog, pag kami nila ang pagkain, ginigising ko pa yung mga yan eh. Para kumain sila eh. Minsan po wala po kami kanin. Kasi po wala po kanin. Madalas po namin kainin ay noodles, pati bigat yung kanin po. Hindi ka ba nagsasawa sa kanin tsaka noodles? Hindi po. Bakit hindi Kasi na? wala po kami ibang kakainin. Puro ganun lang. Kayo na, hindi na kayo kakain? Hindi na, nakita ko na sila kumakain, busog na rin ako. Arek! Isa pa? Arek! Isa pa, tara. Arek! Ano tayo? Natakasan ko po yung mga anak ko. Pag gabi na, pag nasa taas na sila, pag nasa taas sila, alam kong tulog na. Tsaka nakawakat dito kasi parang hindi nila ako magising. Gusto ko, huwag nila akong gisingin. Gusto ako nga Si maga pa lang, magigising na ako. Kailangan mauna pa ako magising sa kanila para mag-delay sila ng pagkain eh. Kaya dito tutulog sa bubong para hindi nila ako istorbohin. Anong gagawin mo ngayon? Mamaya pa pala yung pasok mo. Hindi ka mag-aalmusal? Wala pa si mami. Sabi niya magdidelay siya po siya. So hindi mo na kayo kakain kasi wala pang nadadalahin siya si nanay? Opo. Dudong mo, si Dudong ba? Nakakalog. Ayun, si Lola pala. Lola! Pwede mo ba ito tawang? Madalas po mangyari sa amin yung walang pagkain. Tapos po natutulog na lang po kami para po makadilayin siya si mama. Minsan po nalulungkot ako kasi wala po kami pagkain. Kagabi, ang ganda-ganda niya. Agabi, ang ganda-ganda niya. Agabi sa akin. Kasi minsan kami rin naghihirap din kami. Minsan pag wala rin kami makain, mainit din ulo ko. Kasi mga anak ko nga iniisip ko.
Madalas inaaway ko yung mister ko. Lalo walang perang na ano sa amin, walang perang naaabot. Hindi ko mabili yung gusto namin bilhin. Hindi ko mabili yung mga gusto ng mga anak ko. Marami rin ako kilalang batang malnourished. Halos madalas nga bata rito malnourished. Dito sa mga barangay, minsan nagbarangay namin, nagpapapiding program. Kaya minsan pinapipila ko yung mga anak ko. Pag wala naisip ko, pag wala kami makain, parehas kami. Naghihirap. May araw na hindi rin kami nakakain, kawang nagigipit din kami. Gaya nga, gipit kami. Kasi hindi siya pumapasok, kasi nahanapan nga siya ng medical. Namatay kong anak, yung panganay ko po talaga, namatay yun. Tapos yung pong talagang pinakabunso ko, namatay din yun, may sakit sa baga. 10 po kami magkakapatid, tapos yung ate ko po pinampon. Kasi po nagkasakit po siya. May sakit po siya sa puso. Tapos yung baby namin kapatid, wala pa pong pangalan, namatay na. Wala po siyang kabahong, nilibing po siya. Bakit? Nakalagay lang po siya sa sako, tapos binalot sa karton. Pao! Ay, si Paolo. May sakit din po sa may nangarip po baga nila. Masakit yung sugat niya. Wala. Pao, bakit ka umiyak, Pao? Pao, bakit ka umiyak, Pao? Nagutom ka na naman? Dahil po sa sugat, kaya umiiyak. Napasok po yung tabucho na dikit sa motor. Kala niya po hindi po mainit, dumikit po siya doon. Tapos napaso siya. Kasi po pinapalo po siya ni mama, pinapaakyat na ayaw pa umakyat. Hindi niyo pa napapagamot? Wala pa pong pampagamot. Tulad ng pagkalam ng tiyan sa araw o pagkauhaw ng bibig sa gabi, ang kanyang munting buhay hanggang kailan magiging api. Ngayon, nagpa-check up na ba kayo dati? Hindi pa ba kayo nagpa-check up? Pa-check up na. Tagal na rin po yun. Hindi ako nakaano dito, ha? Mga bata, Narubo. Lalag na. pumunta kayo sa center. Tapos bigla kami gamot. 16.1. Kahuling
bumisita sa iyo? Yung ano po, yung nagbigayan ng bigas. Tapos di po ako nabigyan ng gamot. Kasi daw po, kulang lang daw po ako sa pagkain. Tapos ano daw. Pero nabigyan po ako ng vitamins. Sinayang po ng mga kapatid ko. Tinapon po. Bakit? Binaglaruan nila. Si Paolo muna, nanay. Si Paolo. Oh, upo ka dito, tapos ikano mo lang siya. Para... Pagawin mo, misis. Yan, pag ganyan po. O, dyan lang kayo. O, dito ka naman po. Sigurado ko, misis, na tatlong araw na ito inubo. O dati na ito inubo. Sigurado ko yun. Actually, yung mga bata talaga, severely malnourished sila, payat. Ang dahilan nun, yung pagkakaroon nila ng, sa assessment ko, primary complex o TB ng bata. Kasi meron silang exposure o mukhang nakuha sa nanay. Dahil dati na nagamutan yun sa baga, 2011. So, hindi siya totally nagamot, kaya naihahawa niya sa mga bata. Kailan mo ito tumubo? Pa po yan eh, mga 7 taon na po kahit yan eh. 7 taon na po siya, paulit-ulit po. Kasi nga po, infection po yan galing sa baga. Yung nakikita natin tulad sa isa, yung akalati sugat dito, actually mga kulani yun na nagkaroon na ng bakterya. Kung tawagin yung scrofula. Isa yun sa mga na meron talagang mahinang baga yung bata. Likod ka. 10 years old, 15. Napakapayat po nito. Dapat nasa 20 na po ito. Si Mary Rose, yung 10-year-old, talagang severely malnourished siya. Talagang may problema talaga siya sa health. Pag nakita natin na talaga ang problem niya is yung kanyang primary complex. Kasi pag nakita natin niya gagamutin for 6 months, inabantayan namin ang weight niya. Pagka natapos na po nyo na, pa-exam nyo na lahat, ibabalik nyo po yung resulta. Kaya po nang lahat. Sabi, pa-SK ko lahat ng anak ko sa Lunes, tapos sa July 21, mag-ano kami ron, babalik kami. Gusto kong gumaling kami mag-iina para masayang pagsasama namin mag-anak. Sana mapapabuhay namin. Sana gumaling kami lahat. Magpa-check up kami. Actually kasi kaya nagkakaroon ng malnutrition dito. Kasi yung mga nanay pag minsan, pagdating lang ng feeding sa kanila papakainin. Pag uwi ng bahay yan, alam nila napapakain na, hindi nila masyadong binibigyan ng importansya yung pagkain pag uwi ng bahay. O kaya inaasa na lang nila pag nakahingi sila ng vitamins, ay tama na yan, okay na yan. Puro vitamins lang, pero yung pagkain hindi nila tinututukan. Ito, ano yung mga causes natin ng malnutrition? Yung unang-una nga kahirapan, poverty. Yung pangalawa, yung kaalaman, education. Pangatlo, siguro yung magulang, attitude ng magulang. Nakaligo na yan. Ito na kayo pupunta tayo sa Enchanted Kingdom. Parang umiyak kayo na ano eh. Ayun.
Ba? Dali! Para taas! Sabi nila, ma, ano ba feeding? Sabi ko, kakain tayo. Sabi ko gano'n sa kanila. Pag nangahingi po ako ng pagkain, naawa po rin kami sa sarili namin. Mo nangahingi lang po kami ng pagkain. Pangarap ko po makakain ng manok po. Kain. Mga bata, bago kumain na, mananalangin tayo, di ba? Okay, sige please. Ibigay na po. Pasa. Okay, pasa-pasa. Ganyan ginagawa natin, ha? O. Hanggang makarating sa dulo. Pasa sa dulo, pasa. Okay, wala mo nang kakain. Kasi sabay-sabay tayong kakain, di ba? Pasa sa dulo. Ayan. O, wala mo nang kakain. Gagayahin niyo ako mga bata, ha? Panginoon, maraming salamat po sa pagkain. Linisin niyo po ito na maging kalakasan ito sa amin. Pangalan ni Jesus. Amen. Sumasali po ako dito sa grading program para po makakain ng sustansya sa pagkain. Sa bahay po kasi hindi po ako nakakakain ng sustansya. Marami po kami ng pera. Pag hindi nakapasok papa ko dun sa trabaho niya, wala rin po kami nakakain kasi may sakit po papa ko, inuubo. Pagkatapos yung kumain, may ibibigay sa inyong kapsula na vitamins. Ang tawag natin doon ay malunggay capsule. Ang advocacy kasi ng aming simbahan ay para sa mga bata. Hindi na kami nagkakapiding para isang programa, isang feeding para matiyak namin na yung kalagayan ng bata ay maging maayos. Lalo na sa areang ito, maraming mga bata ang undernourished. Nung nagkaroon kami ng medical mission dito, out of 97 na bata, siguro mga 90% sa kanila may problema sa sa baga. At out of 97 na yun, mga 75% undernourished. Ang feeding program po dito ay mula po Monday hanggang Friday. Yung pang ginagawa po namin. Sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alauna ng tanghali. May kapartner po namin dito ang Please Pass the Bread ng World Challenge sa Amerika. Meron doon mga ilang Pilipino at mga simbahan na tumulong para maiayos po namin itong programang ito. Hindi po ito government agency. Pero meron kami mga kapartner na government po dito kasi sila yung nagtitimbang. Kung minsan nakakahingi kami sa kanila ng deworming o ng mga vitamins. Ina-assist namin na sa loob ng isang linggo makakain ng bata ng isda, ng karne at ng gulay. Kaya pinaplano namin yon. Kagaya ngayon, ang pagkain nila ay gulay, kaya lang dapat mai-present ng maayos para makain ng bata. Kasi marami mga bata ang hindi kumakain ng gulay. Ang ginawa ng tagapagluto namin ay ginawa niyang vegetable omelette. Pagka nakita ng bata, mas makakain niya. Every second month, tinitimbang yung mga bata, tinitin yung kalagayan nila. Doon namin ina-assist kung anong vitamins ang kailangan nila. At nakita namin mula nung nakarang taon, marami ng bata ang nakagraduate na, nawala na. Napapalitan na sila. Meron po akong isang anak dito na kumakain po dito sa feeding area. 7 taon na po siya. Isa po akong volunteer dito na tumutulong din po, pero nangunguha po ako sa tambakan kasi po minsan pinakapos din po kami. Tulong din po sa amin na pangunguha kasi minsan wala po kami makain. Pagka meron naman, yun po, gumagastos din po kami. Nabusog sila, nasarapan ng mga bata. Busog na ako yung mga bata eh. Masaya ako. Nakakain ng maayos yung mga anak ko. Nakailang ulit nga si Paolo at si Boyong eh.
Asin negra, sarap pa sa ulam eh. Tsaka sa ano, tortang gulay yata eh. Edad ba tayo? Lagi may feeding sana, may mangyaring laging feeding para makakain ng maayos yung mga bata. Kung may feeding, lagi kayo pupunta. Ang feeding program ay hindi pwede maging solusyon sa kahirapan ng mga taong narito. Ginagamit namin ang feeding program bilang avenue para makalapit kami sa mga magulang at maituro namin sa kanila yung dapat nilang gawin. Kasi kung may mga maayos na hanap buhay yan, kahit ikat mo na yung feeding program, masustain yung pangangailangan ng mga bata. Tulad ng pagkalam ng tiyan sa araw o pagkauhaw ng bibig sa gabi, kanyang pagkingay hindi mapapatig. Ber, ang kami pa amusal. Madalas po mangyari sa amin yung walang pagkain. Nangingi po kami pagkain kay Tita Ber. Mula yun na wala pong papa ko, doon po kami nagsimula na gutom. Nangihingi na lang po kami ng pera sa tita ko. Tapos pagkain po. Binibili namin pagkain. Pumesto pa rin si Aileen. Pasensya na. Break lang ang pera ko. Ayun. Kain na kayo rin, ha? Gamit Joby. Yaw ng kurado. Kaya tinala kayo sa 20. Yan po si Pina. Kasi kung mga kabata yan, mas matanda ako sa kanya. Pagka pumupunta rito yan, sinasabi niya, Kuya Bok, bakit? Problema. Ngayon, ito kumakain mo mga mo eh. Sabi mo, meron pa rin itong 20. Sensya mo na to. Kasay mo na. Gano'n siya kadalas pumupunta sa inyo? Yan, isang linggo, apat na beses. Isang linggo, pagka hindi na pupunta rito, alam namin may kinakain sila ron. May nagbibigay ng iba. Kaya pabili nga po. Sopas po. Masal ka ron, masal. Doon! Bili ka, oh. Alam, sa Prado, sa Pas. Dali, bili ka na. Bili ka na ron. Wala ka na iklog doon. Kampo, pwede. May pera na eh. May pera kayo, Nay. Doon. Doon na yun. Doon lang, oh, Chopas. Kahit po naghihirap kami, gusto ko po, nabubuhay ako, sama-sama kami. Total, karaos naman kami kahit paano eh. Hindi na ako nag-ano ng iba pang ano eh. Kain na, Nay. Kain na, Paolo. Kain na ikaw. Kain na. Kain na. Alam ko bibigyan siya ng bagi. Sino? Paolo, kakain ka. Hindi ko mapapangpo yung mga anak ko. Kahit wala kaming makain, sama-sama kami gusto ko. Alam ko nga, pahirap ang buhay namin.
Wala naman talaga akong magagawa. Ganun lang. Gagawin ko, pag ano, lilibang-libang lang ako, nagbabatang bawang, lilibang ako para ayoko mag-isip eh. Ayun po, nahirapan nga po ako. Wala naman po talaga ako magagawa. Itulog ko na lang po yung mga nararamdaman ko sa buhay namin ngayon. Sabi pa kayo naman yan eh. Bakit ngayon ka lang gumagawa ng assignment? Siyempre madilim paggabi. Bakit madilim? Walang ilaw eh. Wala kami. Nanay ko nanonood po sa kabilang bahay ng TV. Tapos po kami, naglalaro po kami sa labas. Natatakot po ako sa mga kapatid ko, baka po masagasaan ang mga truck po dahil lagi po silang nasa kalsada. Minsan po naiisip ko na pagpabayaan po kami ni mama kasi po naghahanap po siya ng pagkain para po makakain po kami. Gusto ko pong mag-aral para po makatulong sa magulang ko. Dahil po mahirap lang po kami. Pangarap ko po maging doktor para po makatulong sa mga iba pang may sakit para di na po sila matulad sa kapatid kong mga namatay. Minsan po naisip ko dapat ako na lang po yung pinampun ni mama. Kasi po, nahihirapan po ako.